Panginoon. Wow. Oh, kita po natin, no? Kusang loob. Gusto ko pong tignan yung salitang kusang loob eh. Ano po? Wait lang. Yon. Nakpaano nga ng clicker natin? Mahina na po. Wala. Ayan, yan. Gusto ko pong makita yung kusang loob. Sabi niya, kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, gustong tumulong sa lahat ng gawain na ito sa Panginoon, sa pamamagitan ni Moises, ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ito po. Actually, ito pong kusang loob na to, alam natin na kinote po ito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi niya, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan. So, parang magkakonect po yun, po? Yung wala kang pag-aatubili, hindi sapilitan ang pagbibigay mo. Dahil, sabing ganon, mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, dun po pinapakita yung kusang loob. Ano po? Pero, tignan po natin yung background na bakit kusang loob, bakit sinabi ni Moises yun na kusang loob sila. O sinabi ng talata na kusang loob sila. Sa verse 21 po, hindi ko na po inano sa kasama sa sa pagta-type kasi mahaba kung iano natin eh. Sa 21 to 29, sabing ganoon, kinuha ko lang po yung 21 and 22. Na ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon, tingnan natin kung ano yung handog nila. Yung word na ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon, nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan, at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, inulit-uli, ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae ay nagdala ng mamahaling alahas. Take note hindi po basta-basta yung kanilang inihandog. Sabi, mamahaling alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga porseras, at ibang klase ng mga gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. So, mamahalin, take that word, mamahalin, may halaga, no? Ang gusto ko pong makita, paano nga ba tayo makakapagbigay ng kusang loob para sa Panginoon? No, yung hindi tayo napipilitan, hindi tayo nag-aatubili. Kasi, alam nyo, sa lahat ng religious group, no, sa lahat ng religious group, napakalaking issue ang pagbibigay. Pagdating sa giving talaga, maraming natitisod. Ba't pa ako magbibigay? Ang Diyos nga, mayaman eh. Hindi na kailangan ng Diyos yan. Ba't pa ako magbibigay? No po? Pero sabing ganun, lahat ng kusang loob sila. No? Paano nga ba tayo magbibigay ng may kusang loob para sa? Paano natin magagawa yon? Dalawang bagay po. Gusto kong makita nyo. No? Una, magkaroon tayo ng sense of belongingness. Sabi niya, kaya ang lahat ng mga Israelita, yan po nasulat 2,000 years ago. Dalhin po natin sa panahon natin ngayon. Kaya ang lahat ng mga Kristiyano, kaya ang lahat ng mga taga-FCGF. Are you belong to FCGF? Kasama kayo. Diba? Ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, gustong tumulong sa lahat ng gawain ni utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ay kusang loob na nagdala ng handog sa Panginoon. Karoon tayo ng sense of belongingness. Anong klaseng belongingness? Belong sa pagtulong dahil merong pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Makita mo na, FCGF ako, may pangangailangan kasi doon eh. Kaya ito ibibigay ko. Kasi belong ako. Sigurado, ang mga napipilitan lang, pag nagbigay ng sapilitan, ng hindi kusang loob, ng hindi nagbibigay ng napipilitan lang, hindi siya kabilang. Right? Pero tayo po, mga kabilang na. We are belong to the FCJ family. We are belong to the family of God. Sabing ganun, meron tayong sense of belonging. Kaya kusang loob, makakapagbigay tayo. Ano po? Pangalawa po is belong saan? Sa pagsunod, sa pagsamo, appeal ng ating Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon, di naman niya nire-required. Ang pagbibigay po,
Hindi niya na to nire-required. Iba po yung required sa appeal. Ha? Yung requirements, kapag nag-apply po tayo ng trabaho, mapipilitan tayong i-produce. Kailangan mo ng ng resume, biodata, nauma na yun eh. Resume, no? Kailangan mo ng NBI. Requirements yan. Required yan. Kailangan ipasa mo yan. Mapipilitan ka. Hindi po yun yung words. Ang words na ginagamit dyan, appeal. Nagsusumamo ang Panginoon. Nakikiusap. At ang kanyang pinakikiusapan, alam niyo kung sino? No? Sabi niya, yung mga taong alam niya na magbibigay din naman ng kusang loob sa kanya. Oh? Kaya ang pagbibigay po natin, isipin natin na ito ay pagsamo ng aking Panginoon. Pagsamo ng Panginoon sa akin. Personally, nagsusumamo ang Panginoon. Bigay ka. No? Kapag nakita po natin yon, at ito po, pinakamahalaga, no, na makita natin para makapagbigay tayo ng may kusang loob. Pangalawa po, is isipin natin ang mga biyaya at pagpapalang ating natanggap mula sa Panginoon. Yun ang pinaka. No, una, sense of belonging. Kabilang kasi ko rito eh. So, part ako ng pagtulong sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, ang Diyos ang nagpala sa akin. No? Yan po yung background niyang, historical background niyan. No po, pinalaya ang Israelita ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Right? Niligtas sila sa tiyak na kamatayan. No, sa pagkalunod sa Red Sea. So, ang dami. Alam niyo, para makapagbigay kayo ng may kusang loob, isipin niyo lang yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Yung trabaho mo, hindi sa iyan. Kaya ka nakakapagtrabaho dahil may lakas ka nagmumula sa Diyos. Ang hininga mo, ang buhay, ang kalakasan na taglay natin, lahat yan biyaya ng Diyos sa atin. Yung pa lang eh, makakapagkusang loob ka na magbigay eh. Hindi ka na mapipilitan eh, na makapagbigay. Huh? Kaya ako po, anytime na may arkila po sa amin, may arkila tayo. Wow, excited kaming maghatid, mag-deliver. No? Tataka kami, wala nang reklamo yung mga customer namin. We charge. Magkano po ang charge? Delivery charge. Di na sila nagre-reklamo. Minsan nagkasabay-sabay po yung yung deliver ng mga rent po namin. And pagbigay ko sa asawa ko, ma, ba't eto na lang? Binukod ko na yung ikapo. Binukod ko na yung para sa Panginoon dyan. Kaya yan na lang. Okay. Kakasundo naman kami. No? Kusang loob. Yan mo na, tabi mo na. Sino naman sinasabi ng Korinto, no? Kaya, ayan po, na isipin natin ang mga biyaya at pagpapala na tanggap natin. No? Kaya, mga kapatid, yung word na, yung gustong tumulong, kusang loob na nagdala ng mga handog ng Panginoon, sa Panginoon, it must be our response and giving a highly gratitude to the goodness of God in our life. Response po natin yon sa biyayang natatanggap natin. Araw-araw na hininga. Sabi nga ni Pastor Elmer, every gising is a blessing. Doon pa lang, kasi pagkakaloob hindi ka na mag-aatubili. Lord, thank you. Saying thank you. No po? And mga kapatid, tandaan natin yung principles na eto, no? Last, sabi nga slide. Ayaw. Ayan. So, magkaroon tayo ng sense of belonging. Sipin natin ang biyaya at pagpapala na natanggap mula sa Panginoon. And, yan po natin to, giving is the greatest expression of love. No? Yan po, alam natin yan. Ang pagbibigay daw, ang pinakadakilang expression. Kung gusto mong ipadama ang pag-ibig mo, magbigay ka. No? Pwede tayong magbigay ng walang pag-ibig. Pero hindi tayo pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Pag sinabi nating, Lord, mahal kita, kasama doon ng pagbibigay. Kasama doon ng bulsa natin. Kasama doon ng time. Kasama doon ng presence natin. Kasama doon ng resources natin. Dahil mahal natin ang Diyos. Amen? So tayo po lahat ay tumayo.
At ipag-pray natin yung ating mga kaloob. Mapagpala at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ng lubusan sa mga biyayang kaloob mo sa aming sambahayan, mga kaloob mong kalakasan upang aming magampanan ang bawat tungkulin sa aming pamilya. Hanap buhay sa aming kapwa, sa iyong gawain at higit sa lahat sa iyo bawat araw. Kaloob mong kalusugan at pag-iingat sa amin araw-araw upang aming maranasan ang kasiyahan ng buhay, kapiling ang aming pamilya. Lubos din po ang aming pasasalamat sa iyo sa kaloob mong kabuhayan upang aming matugunan ang bawat pangangailangan ng aming sambahayan. At sa amin pong mga kaloob, para sa ikapagpapatuloy ng iyong gawain, buong puso at may kagalakan po naming inihahandog ito bilang patunay ng aming matapat na paglilingkod sa iyo at pagpapasalamat sa iyong walang sawang pagkalinga sa amin. Dakilang Diyos, dalangin po namin na patuloy mo po na pagpalain ang aming kabuhayan, pasaganain ang aming buhay at iyong pagyamanin ang aming mga hanap buhay upang hindi kami magkulang sa araw-araw naming mga pangangailangan, upang maging kabahagi kami sa pagtugon sa mga pangangailangan ng FCGF Church. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang ating matapat na pagkakaloob sa gawain ay magdala nawa sa atin sa lubos na pagkaunawa sa lahat ng mabubuting bagay na dulot ng ating pakikipag-isa at paglilingkod sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu, Amen at Amen. Tayo po yung makapagbibigay. Nais po naming i-welcome sa hapong ito ang ating bisita na si Ayan po, nais po naming i-welcome si Sister Mona Lisa Busano. Ayan, pasensya na po. Ayan. At natutuwa po kami na makasama po namin kayo ngayong hapong ito sa aming pananambahan at we are looking forward na hindi lang ito yung first, kundi sa mga susunod pang panahon ay makasama ka rin namin. Ayan po, at pasingit lang po, meron po tayong announcement. Sa after service po, meron po tayong meeting para sa anniversary. Ayun po. Ayan. Ngayon po, tulad nga na sinabi ko, di ba, August na ngayon. Ngayon po, ang ikalawang linggo na tatalakayin natin ang ating tema para sa buwan ng August and September. Ayan, your faith, your personal walk with Christ. Ayan po. Ang dami na nating mga natutunan sa ating mga series na to. So ngayon naman, pakinggan natin ang mensaheng inihanda ng ating pastor para sa araw na ito. Kaya naman po, wag po nating hayaan na yung mensahe sa araw na ito ay hindi natin mapakinggan. Wag po nating hayaan na lalabas tayo sa bahay-sambahan na to na walang maiiwan sa atin. Dapat every time na tayo ay narito, ang ating focus ay kay Lord at ang sa kanyang mensahe na pinaghihirapan talaga ng ating mga pastor. Kaya naman po, wag na natin pong patagalin pa. Palakpakan po natin ang Diyos para sa buhay ng ating pastor na maghahatid sa atin ng mensahe sa hapong ito, Pastor J. Antonia. Amen, muli po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Amen. Ako po ay nagagalak na makita po kayo na nasa mabuting kalagayan. At salamat po sa Diyos dahil napakaganda po ng weather ngayon. No? Parang 3 weeks po, I think 3 weeks tayong binayo ng malakas na mga bagyo. Dulot po ng super typhoon, ano? At hanggang ngayon po, marami pa din sa ating mga kabayan, although
dito sa atin ay matindi na ang sikat ng araw. Pero sa ibang lugar ng Pilipinas, yung atin pong mga kababayan ay lubog pa rin sa baha, no, hanggang ngayon. At marami pong buhay ang kinuha, maraming trahedya sa dagat ang nangyari na kinamatay po ng marami nating kababayan. And almost million, kung di ako nagkakamali, sa agricultural product ang na-wash out po. Kung niyo po napanood yung taniman po ng talong, no? Na sabi niya almost 500,000. Kumbaga yung mga talong, magaganda ni aanihin na, kaya lang nalusaw, no? Nalusaw po, and even yung mga palay ay na-wash out po dulot ng mga bagyo. At hindi na napakinabangan at nabulok na po yung iba. At hindi lang po yan, at yung mga bilihin, no, nataas din po. Kumbaga, asahan na po natin, pag bibili ka ng gulay, para mas mataas yung gulay ngayon kaysa sa karne, no? Yung presyo po ng Baguio beans ay umabot na po ng parang 1,000 yata, ano? Ang ano niya, malaki. Malaki ang pong itinaas. At hindi lang po yan, kung maaari ay sa mga medyo basa pa pong lugar, no, medyo matubig pang lugar, iwasan po muna natin lumusong. No, dahil hindi lamang po yung alipunga yung pwede nating makuha, no? Kundi yung po, kung yung po nabalitaan, as of now, ay nagkakaubusan na po ng gamot laban po sa leptospirosis. No? Yung akala mong simpleng lagnat, later on, maninilaw ang mata, and within 24 hours, kapag napabayaan po, ay madadamage yung kidney. No? At yun po ay magresulta ng kidney failure and dialysis for lifetime. Hindi yun po nanaisin na mangyari sa atin yan. No? Kasi ako po, everyday, sa akin pong pakikibaka sa mga pasyente na dialysis patient, ang pasyente po namin everyday, 18 person na nakasalang sa mga machine. Talagang hindi mo na naisin na mangyari sa ating buhay yung madialysis. No? Pero salamat po sa Diyos dahil talagang nakita ko po na nasa mabuti kayong kalagayan sa biyaya po ng Diyos. At tunay nga po ang Diyos kailanman ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen? Bagaman kung minsan po may mga pangyayari sa ating buhay that God allows it to happen, no, na pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay, pero sa kabuuan po ng ating experience, mabuti man ito masama, ay makikita po natin yung God's sovereignty. No? Yung kapangyarihan ng Panginoon, that God is in control sa ating buhay. At marapat lang po na pasalamatan natin ng Panginoon sa kasiyahan man o sa kabiguan ng buhay. At nais ko rin pong pasalamatan mga kapatid ang Panginoon sa natapos po naming pastoral seminar kahapon. Tama pa sa kahapon yun, no? Kaya nga po, bago ako umakyat, kinabahan ako agad eh. Kasi narinig ko si Pastor William, gumamit na ng historical background. No? Patay tayo dyan, gumamit na ng historical background si Pastor William. Parang lala kong kinabahan. Parang lala kong kinabahan, no? At kahapon po yung aming pong tema, how to correctly handle the word. No? Paano ba maingat, no? Yung pag-aaral po ng salita ng Diyos ay mai-deliver po natin sa ating pong mga tinuturuan sa mga nakikinig po sa atin. No? Maingat na pag-handle sa salita ng Panginoon. At talaga pong na-refresh kami sa mga amin pong napag-aralan kung paano dapat unawain na mabuti ang Biblia. No? Kasama na po doon yung context, yung tamang pag-unawa ng grammar. Yung pala, may mga ganun po pala, no? Yung rules of grammar, yung
tamang pag-unawa sa kahulugan ng salita, and yung original intended meaning ng author ay kasama po doon. At marami pang iba. Mga kapatid, ngayong buwan po ay ating pong pag-aaralan ang bago nating tema, Our Faith, Our Personal Walk with Christ. So, for this month of August and September, yan po yung ating pag-aaralan. At meron po yung subtitle na Setting Our Life to be a Blessing. Setting our life to be a blessing. Naniniwala po ako mga kapatid, bilang isang lumalagong mananampalataya, lumalagong Kristiyano, we are called to bless. Amen? Naniniwala po kayo doon? As a growing Christian, we are called to bless. Not only believers, but also every person na ating nakakasalamuha. And even those person na gumagawa sa atin ng masama. No? Yung po yung sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9. At ngayon po mga kapatid, ang atin pong teksto, katulad po ng binasa kanina ng ating kapatid, si Daniel, ang atin pong teksto ay atin pong kukunin sa unang Pedro chapter 3, verse 8 hanggang 9. And hopefully mga kapatid, sa biyaya po ng Diyos, ay ma-expound po natin, no? Atin pong ma-detailed ng malinaw, makuha po natin ng malinaw, ito pong ating talata. At hindi po ang opinyon ng inyong lingkod, ang inyong makita, kundi ang Diyos mismo na siyang nangungusap mula sa kanyang banal na salita, ang siyang mangusap po sa ating kaligitnaan. Basahin po natin ang ating pong teksto na matatagpuan sa aklat ng unang Pedro chapter 3 verse 8 hanggang 9. At pagkatapos po nito, tayo po ay mananalangin pa sa mandali. Basahin po natin. Sasalin po ng ASD version. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin. At magdamayan, magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos. Dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Mga kapatid, allow me na basahin po ito sa salin po ng English Standard Version for emphasis. Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Verse 9, do not repay evil for evil or reviling for reviling. But on the contrary, bless. Sabi po niya, for this you were called, that you may obtain a blessing. Tayo po ay umuko at manalangin pansumandali. Dakila at napakabuting Diyos, kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami po ay inyong tulungan na maging malinaw po sa amin ang inyong mga salita. Na makita po namin, Panginoon, yung big picture, yung plain meaning and original intended meaning ng talata. At makita po namin na kayo mismo ang Diyos na siyang nangungusap mula sa inyong mga salita. At ang inyong lingkod ay isang kasangkapan lamang upang maranasan po namin ang biyaya, bunga ng pakikinig,
at maingat na pagsasaliksik at pagsasabuhay ng inyong mga salita. Minsan pa, salamat po Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at Amen. Mga kapatid, bago po natin puntahan yung atin pong pinakatema at yung atin pong pinakapuntos, atin po munang tignan yung structure ng unang Pedro chapter 3, verse 1 or verse 8 hanggang 9. No? And along the way, mga kapatid, we will ask some question kung ano ba yung relationship ng verse 8 and verse 9 ng unang Pedro chapter 3 sa kanyang context. So balikan po natin, mga kapatid, yung atin pong talata. Sa 1 Peter chapter 3, allow me na basahin ko po muna yung verse 8. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. So kung niyo po napansin, yung meron pong highlight dyan, yung word na sa inyong lahat. The reason po kung bakit ginamit po ni Peter yung word na sa inyong lahat sa verse 8, it is because he had spoken first to chapter 2, verse 13 to chapter 17, or chapter 2, verse 13 to 17, kung saan po kanyang ina-address ang mga mananampalataya how to submit to authority, o yung submission to authority. And then in chapter 2, verse 18 to 25, no, si Pedro po, he spoke sa mga, saan po? Sa mga servants, kung paano mag-submit sa kanilang mga amo, sa kanilang mga masters, ng may paggalang at pagrespeto. And then pagpasok po sa chapter 3, no, dito na po, no, pagpasok ng chapter 3, verse 1 to 7, ito po ay nahati muli. Peter again spoke to wives and husband. No? Na itong mga Kristiyanong babae ay dapat pong mag-submit sa kanilang asawa na unbeliever. No? Bakit po? Bakit sila magpapasakop? Dahil po, doon po sa kanilang pagrespeto, no, yung magandang pag-uugali, baka yung kanilang unbeliever na asawa ay kanilang pong mawin sa Panginoon. No? And then verse 7, vice versa, ganun din po, no? Yung pinapakita ng talata. At ngayon po, dito sa ating teksto, kung papansinin po natin, pagpasok po dito sa ating teksto in 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9, ginamit po yung salitang lahat. No? Finally, sabi sa ESV, all of you. No? It was rendered, finally, all of you. Para ipakita po that Peter speaks to us as a member of the church. No? Hindi po dito, ang issue po dito mga kapatid, hindi na yung submission to authority, hindi na yung slaves to master, hindi na yung Christian wives to unbelieving husband. Ang issue po dito ngayon, kung paano tayo dapat makisama sa bawat isa as a church. No? Sabi niya, finally, all of you. So Peter was talking sa mga mananampalataya ng iglesia po. No? Kaya nga po, napaka-relevant ng atin pong monthly theme, setting our life to be a blessing. Especially po, as we minister sa bawat isa bilang isang iglesia. So, ituloy po natin yung atin pong basa ng ating teksto. Sabi sa verse 8, ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Tuloy po natin basa, sundan niyo po ako. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa bawat isa. Verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama at huwag ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo.
Ang dapat ninyong gawin ay manalangin, nakaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kawaan din niya kayo. So mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Para maunawaan po natin, ito pong ating teksto. So 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9, we need to ask right question. No, kasi sabi po ni Pastor Erich Cortez sa amin pong seminar kahapon, we need to ask the right question para maunawaan po natin yung atin pong talata. No? Ang question po ay ito, ano yung relationship between verse 8 and verse 9? Kasi po kapag naunawaan natin to, ito yung magdadala sa atin sa ating main point. No? Para maunawaan po natin. So basahin po muna natin yung verse 9. Allow me na basahin po ito sa salin po ng MBB. Magandang Balita Biblia for emphasis. Ang sabi sa verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila. Mga kapatid, ano po napansin nyo? Sa verse 9, atin pong binasa. No? Makikita po natin dyan yung dalawang clause. No? Yung negative clause and positive clause. Nakita niyo po yun? Yung word na huwag, huwag, sa halip. Nakita niyo po yun? Huwag, huwag, sa halip. Ang sabi po sa ESV, do not repay evil for evil or reviling for reviling. But, sabi niya, on the contrary, blessed. No? Or on the other hand, ang sabi ng NASB, be a blessing. Sabi niya. Mga kapatid, doon pa lamang po, makikita na natin yung ating main point. Nakita niyo po yan? Ano po yung ating main point? Then, negatively, ang sabi niya, don't repay, don't revile. Positively, ang sabi niya, be a blessing. No? Ang sabi po sa verse 9, bless for to this you were called. So yun po yung atin pong main point, no? Sa atin pong pag-aaral po nito. Kaya nga po ang sabi ko kanina, sa akin pong introduction, we are called to bless. No? Kasi yan po yung pinapakita ng verse 9. Ngayon po, atin naman pong tignan yung verse 8. No? Kanina, nakita po natin yung verse 9, balikan po natin yung verse 8. And allow me na atin po itong basahin sa salin po ng ESD for emphasis. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Mga kapatid, nakita niyo po yung Magic 5 sa talata? Ano po yung Magic 5? Sabi niya, magkaisa kayo, magdamayan, magmahalan, maging maunawain, at maging mapagpakumbaba. Ano pong tawag doon? Ano pong tawag doon sa lima na yon? That is what? That is inward behavior. Tama? Magmahalan kayo, magunawaan, no? Bilang magkakapatid, magpakumbaba kayo sa isa't isa. That is inward behavior. Ang tawag po dyan. And then sa verse 9, sabi niya, pagpalain niyo sila. Yun po ang tawag doon, that is outward behavior. So nakita po natin, the inward behavior and outward behavior. Mga kapatid, habang pinapandar ko po ito,
ang tanong ko, Lord, anong connect? No? Anong connect? Ano yung relationship ng verse 8 sa verse 9 na nais ipakita sa atin ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, habang inaaral ko to, paulit-ulit at paulit-ulit kong binabalikan ito. So Lord, anong connect? Anong connect ng verse 8 and verse 9? At alam po mga kapatid, sa kabutihan po ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, nagpasalamat po ako. Sabi ko, Lord, thank you. Bakit po? Kasi nakuha ko na. Salamat Panginoon kasi nakita ko. Ano po yun? Mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Ang ipinapakita po diyan, yung relationship ng verse 8 sa verse 9. For us to be a blessing on the outward, sabi niya, be a blessing. That is outward behavior. For us to be a blessing on the outward, something must happen on the inside. Nakita niyo po yun? Hindi po accidentally na nauna yung verse 8 sa verse 9. Tama? Yung magic 5 kanina na binanggit doon, hindi po accidentally na nauna yun. Bakit po? For us to be our blessing on the outward, something must happen on the inside, sa ating loob. Something must change on the inside. No? Yung main point po, mga kapatid, no, yung word na blessing, it remained the same. Hindi po nabago yun. So verse 9, the main point remained the same, be a blessing. But something must happen, something must change first on the inside. Bago po lumabas yung blessing. No? At ang pinapakita pong blessing doon, no, yung word na bless, yung magic 5 sa verse 8, magkaisa, sa damdamin, magdamayan, magmahalan, maging maunawain at mapagpakumbaba. At kapag binasa po natin yung last sentence ng verse 9, sabi po doon, sa halip, pagpalain nyo sila. Dahil pinili kayo. Nakita niyo po yun? Sabi niya, sa halip, pagpalain nyo sila dahil pinili kayo. No? You were called. No? Ang sabi sa ESV, for to this you were called. Mga kapatid, yung word na dahil, no? Sabi nga po, sa aming pag-aaral, yan po ay may mga gamit. No? Yung rules ng grammar, yung word na dahil, yan po yung ating ground. The reason why we need to pursue changes on the inside and to be a blessing on the outside because we are called by God. Ano niyo po yan? We are called by God. Tayo po ay tinawag, tayo po ay pinili ng Diyos. For what purpose? May purpose po yun. Ang sabi ng verse 9, sa huling pangungusap, upang tumanggap tayo ng pagpapala ng Diyos. So meron pong ground, yung word na dahil, no? For to this we were called, at yung purpose po ng pagtawag sa atin ng Panginoon, so that we may obtain a blessing. Para tayo po ay tumanggap ng biyaya at pagkapala ng Diyos. Mga kapatid, kapag atin pong sinum up at ginather lahat, no? Itong ating napag-aralan. Kumbaga atin po itong igagather sa isang bubong. No? Ito po yung makikita natin. Tingnan niyo po ito. Getting the big picture of 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Tingnan niyo po ito. Yung ating pong main point, sabi ko kanina, remain the same sa verse 9c. Bless or be a blessing, ang sabi ng NASB. Sa paanong paraan po yun? Sabi niya, yung inward changes.
sa verse 8. Yung magic 5 na binabanggit ng talata. Magkaisa kayo sa isip at damdamin, magdamayan, magmahalan, maging maunawain at mapagpakumbaba. At kapag nangyari po ito, on the inside, it will reflect on the outside. Nakuha niyo po yan? At sa verse 9c, yung ating pong basis or yung ating ground, no? God called us. Tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. No? Ano pa yung motibo? No? Yung ating pong motive, yung promise of blessing. Nakita niyo po yung kanina? Upang, sabi doon, tayo ay tumanggap ng pagpapala na mula sa Diyos. No? That if we act on this way, no, kapag atin po itong nakuha, we will obtain a blessing. Mga kapatid, wala pa po tayo doon sa pinakapuso ng ating pag-aaral. Ito pong akin pong ipinakita sa inyo sa 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Ito po ay overview pa lamang ng ating pong pag-aaral. No? Ang atin pong ginawa, atin pong muna kinuha yung immediate context. No? Atin pong inobserve yung rules of grammar. No? Atin pong nakita yung not but clause, yung negative clause and positive clause. At yung conjunction, for, because, so that, na meron po talagang gamit sa ating teksto. And God willing, mga kapatid, ito po ay pahapyaw pa lamang po ng atin pong pinakatema. God willing, mga kapatid, kung pahihintulutan po ni Pastor Elmer sa next Sunday, akin pong i-discuss sa inyo ng mas malalim yung detailed ng 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9. No? Na meron po kinalaman sa ating monthly theme, setting our life to be a blessing. Hindi ko po minadali itong atin pong pag-aaral kasi nais ko po na higit nating maunawaan. No? Kasi po mamaya meron tayong Lord's table. Baka mapahaba po yung akin pong preaching. No? As in mahaba po talaga. Mahaba na detailed na pag-aaral. Baka masagasaan ko po yung ating Lord's table. And hopefully, kung papayag po si Pastor Elmer, ay maging serious po ito. Yung atin pong 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9. Nais ko naman pong iwan, mga kapatid, sa inyo, sa akin pong pagtatapos, setting our life to be a blessing. Tingnan niyo po ito. Setting our life to be a blessing. Paano po ito magsisimula? Paano magsisimula yung ating buhay ay maging biyaya sa buhay ng iba? Paano? Sa paano po? According sa ating pag-aaral, sabi ko kanina, something must happen on the inside. Something must change on the inside. And, tandaan niyo po ito, it is impossible without the work of God's great mercy and grace sa ating pong buhay. Yung Magic 5, sabi doon, maging maunawain, mapagpakumbaba, magmahalan kayo, yung brotherly love, lahat po ng iyon na 5. Do you think kaya natin gawin yun? Na wala po, apart from God's grace. No? Maliban sa biyaya ng Diyos. No? Kung sa ating sarili, hindi natin kaya. Amen? Kaya po, huwag kayong mawawala next Sunday, hopefully, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, or kung hindi po, sa susunod na buwan, atin po itong itutuloy. No? Yung setting our life to be a blessing, paano po yun? Doon po, meron po ako ipapakita sa inyo na 2 puntos. Yun po ay naka-alliterate, 2 R, no? Paano ang ating buhay ang magiging biyaya sa buhay ng iba? Hindi lang pala 2 R, 7 R, no? Naka-alliterate po yun para atin po itong
maalala at meron po tayong mauwi sa atin pong tahanan. Muli po mga kapatid, akin lamang pong binigyan ng overview. Yung 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9. And hopefully, sa biyaya po ng Panginoon, ay naunawaan niyo po yung ating pag-aaral sa hapon po na ito. Muli po, salamat po sa Panginoon, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at karangalan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Tayo po ay aawit sa Panginoon sa hapon po na ito. Let us come in worship and prayer, mga kapatid. Hallelujah. Minsan pa tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aalay sa Kanya ng mga awit na nagpapahayag ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Awitan po natin ang ating pong Diyos sa hapon po na ito. Nanunumbatlik sa iyong paglinga, Dinadalangin. dinadalakin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyakap. Niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin. Dinadalakin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa po tayo po imawit sa Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglinga. Dinadalangin. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Niyakap. Niyayakap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong
Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka. Tayo po ay manalangin. Dakila at napakabuting Diyos. Katulad po ng aming binasa sa iyong mga salita. Sa aklat ng unang Pedro, chapter 3, verse 8 to 9. You called us to be a blessing. Panginoon, sa amin pong pag-aaral, para po sa buwan na ito ng Agosto hanggang September, patungkol po sa aming tema, your faith, your personal walk with Christ. Isa po sa pinakanais po ng aming puso na kami po, O Diyos, ay maging daluyan ng pagkapala. Hindi lamang po sa buhay ng aming mga kapatid, kundi maging buhay po sa buhay ng ibang tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Dakilang Diyos, dalangin po namin, kasangkapanin mo ang aming buhay, na mangyari po sa amin itong iyong mga salita sa amin. Na kami po, O Diyos, ay inyong tinawag, inyong pinili. Upang sa ganoon, kami po ay maging biyaya sa buhay ng iba. Panginoon, kung sa aming sariling lakas lamang kami magtitiwala, hindi po namin kaya ito, O Diyos. Pero salamat po sa inyong habag, sa inyong awa sa amin, na kami po ay binigyan mo ng isang pangako kung saan amin po makakamtan yung biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyo. If we act according to your word, according to your command, to be a blessing sa buhay ng iba. Panginoon, salamat po. Dahil pinili mo kami at tinawag mo kami sa isang misyon upang ang tao ay mailapit namin sa inyo, Panginoon. And Lord, salamat po. Dahil meron pong kaakibat na biyaya. Meron kang kaakibat na pangako sa amin. Na mararanasan po namin ang biyaya at pagkapala na nagmumula po sa inyo. Panginoon, dalangin po namin sa mga susunod po namin pag-aaral, maunawaan po namin ang inyong mga salita sa 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. That something must change. Something must be renewed. Una po, sa kalooban ng aming buhay. Bago po kami maging pagkapala sa buhay ng iba, on the outward, meron po dapat mabago sa aming kalooban. At yun po yung ipinakita mo sa amin sa inyong mga salita.
Dalangin po namin, Panginoon, cleanse us, linisin mo ang aming buhay, Panginoon. At kami po, O Diyos, ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng pagkapala. Kami po, O Diyos, ay maging kagamit-gamit. Isang kasangkapan na kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, magsimula sa aming iglesia. Magsimula sa amin na kami po ay maging pagkapala sa buhay ng iba. Lord, we pray sa iyong mga anak na narito ngayon, sa fullness of Christ Fellowship Caloocan. Dito po magsisimula, O Diyos, na kami ay maging biyaya sa buhay ng iba. At amin na pong inaangkinggan na, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa amin. And Lord, dalangin po namin na samahan mo kami na iyong kapangyarihan, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang magawa po namin ang mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon, minsan pa. Sa hapon po na ito, ay maingat po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalulhatian, lahat ng pagpaparangal at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang nagkakaisa namin panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. At naniniwala po ako na sa mga darating na linggo, higit po nating mauunawaan ang mensahe ng Panginoon para sa atin, para po sa buwan na ito. Mula po sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa Peter. Sa atin pong narinig kanina. Ngayon naman po, dadako po tayo sa isa po sa pinakamahalagang gawain natin every first Sunday. Ito po yung pakikipahagi sa hapag ng Panginoon. Ang hapag po ng Panginoon, mga kapatid, ay isang makasaysayang pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos na atin pong paalalahanin magpakailanman. Ito ay isang taimtim na pagsasadula sa mayamang kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Meron po tayong dalawang elemento na pinagsasalo-saluhan. Una po ang tinapay. Ang tinapay po ay tumutukoy sa pagiging tao ng ating Panginoong Hesus. Ang anak ay kinuha ang katauhan ng isang alipin, ang dakilang hari.
Dakilang Diyos ay ibinaba ang sarili nang siya ay maging tao. Ang tinapay o ostya ang siyang pangunahing pangkaraniwang pagkain. Ibig sabihin po, naglalarawan ito ng pakumbabaan at availability ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagiging tao, naging accessible siya sa ating lahat tulad ng tinapay na available po sa mayaman at sa mahihirap. Ang pangalawa po ay ang katas ng ubas. Ang katas ng ubas po ay mula po sa pinisang ubas na tumutukoy sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi nga po sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang prinsipyo ng resurrection na tinatawag po nating life out of death. At isa pa po, mga kapatid, ang mga pagkain pong daladala natin, nasa likod po. Ito po yung tinatawag nating potluck share. Ito po ay ating pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kapatirang hindi nakakaluwag sa kabuhayan. Sa hapag po ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay pinapakita ang pakikipag-isa at hindi binibigyan ng pagkakataon ang pagkakabahabahagi, anuman ang pagkatao at ang katayuan sa buhay. Kaya nga po, ito ang dahilan kung bakit tinawag itong love feast ng unang iglesia. Sabi po ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 34. Sabi po ng nasa aking salin sa MBB, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan nga ang dahilan kung bakit may ilan sa inyo nasakitin at marami na nga sa inyo ang ilan po ay namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutiwig niya tayo upang hindi tayo maparusang kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol ng kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na ayusin pagdating ko riyan. Mga kapatid, ang hapag po ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng church o ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na atin pong Panginoon. Hindi nito napapatawad mga kapatid ang ating mga kasalanan, subalit
Sinasalimin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ay isang mahalaga ng pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang church. Ang babala po ni Apostol Pablo ay isang paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa. Hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, inimbitan ko po yung bawat isa na tumayo. Tayo po yung maghawak-hawak ng kamay, tayo po yung umawit. Hallelujah. Yes, Lord. Mamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin Sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, ang pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Kung kami may tampuhan o kaya'y may alitan, o Diyos, kami patawarin sa aming sala. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Jesus, mag-ari ka sa aming pamilya. Jesus, mag-ari ka sa aming iglesia. Hallelujah. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito nang hindi pinapahalaga ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang church, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili. Humingi tayo ng kapatawaran sa kasalanang nagawa natin laban sa church ng Panginoon upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, tayo po'y manalangin. Hayaan po natin ang banal na Espiritu ang patuloy na kumilos at sumaliksik sa ating mga puso sa pagkakataong ito. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na napakabuti sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyong paanan. Panginoon, ibinababa po namin ang aming sarili sa inyong kalawalhatian. Pinapasalamatan po namin kayo sa inyong kagandahang loob
na inyo pong ipinadama sa amin nang kami ay inyong tinawag at ibinilang sa inyong katawan ang iglesia. O Diyos, inihiling po namin na kami ay inyong patawarin sa aming mga kasalanang nagawa laban sa inyong katawan. Kami po ay patawarin mo sa lahat ng aming mga naisip, nasabi o ginawa man na nagbigay ng kalungkutan sa bawat miyembro ng iglesia. Patawarin din po ninyo kami sa hindi po namin na matapat na pagganap sa aming mga tungkulin at ministeryo sa iglesia bilang mga manggagawang naglilingkod sa inyo. O Diyos, hangad po naming maranasan ang pagpapala mo at biyayang bunga ng aming pakikibahagi sa hapag mo, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang magdadala ng mga elemento. Mga kapatid, hinihiling ko po na ituon po natin ang ating mga kamay sa mga elementong ito. Ganon din po sa ating mga kapatid na magdadala nito. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na napakabuti, salamat po minsan pa sa pagkakataong ito na makabahagi sa hapag mo, o aming Panginoon. Lord, sa amin pong paglapit sa trono ng iyong habag, nihiling po namin ang iyong pagkilos. Basbasan mo nga, O Diyos, ang mga elemento na ito. Na sa amin pong pakikibahagi, O Diyos, hindi lamang po pa namin malasahan, bagkus maranasan po namin ang pagkilos mo, ang kabutihan mo, ang habag at pag-ibig mo sa amin pong mga buhay. At nawa sa amin pong pakikibahagi, patuloy pong mangibabaw ang pagmamahalan at pagkakaisa, ang pagkaayusan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, at patuloy, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang ang siyang makita sa amin pong pamumuhay. Lord, pagpalain mo rin po ang aming mga kapatid na may dala ng mga elementong ito. Pagpalain mo si Ate She, ganoon din, Panginoon, si Sister Needs, Father God. Patuloy po, katagpuin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa gitna, Panginoon, ng kanilang kabagabagan, sa gitna, Panginoon, ng kanilang pinagdaraanan, maranasan nawa nila ang tunay na kabutihan, habag at pag-ibig na nagmumula sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, continue to bless them mightily and effectively. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Pabahagi na po natin. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawan ibinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarna ng bagong tipay, inumin mo't makibahagi.
Ito ang sarnang bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigis. Yan ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah. Mga kapatid, nihiling ko pong itaas natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa kanyang salita sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 24. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira para sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Panginoon, bagabat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. O Diyos, dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolong ito sa katawan ng aming Panginoong Hesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Patuloy po ninyong pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay po nating tanggapin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Minsan pa po, atin pong itaas ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon ng saro. Sabi nga rin po sa salita ng Panginoon sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 25-26, gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong kaloob na buhay. Ang dugo ng Panginoong Hesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Niyahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat
bilang isang haing buhay para sa ikalulawalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sabay-sabay po nating tanggapin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. Is once again, give thanks. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, so Lord. We give thanks. Hallelujah. Nihiling ko po na ilabas po natin ang ating mga pagkain na dala-dala upang atin pong mapagsaluhan. Sige po. Nihiling ko po na ituon po natin ang ating mga kamay sa mga pagpapalang ito na kaloob ng Panginoon. Atin po siyang ipanalangin. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na mabuti, salamat po sa mga pagpapalang ito. Tanda po ito ng iyong kabutihan sa buhay ng aking mga kapatid na patuloy na nagtatapat, tumutugon sa panawagan mo upang makiisa, O Diyos, sa gawain na ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito ay patuloy mong linisin at pagpalain upang sa gayon maging kalakasan sa buhay ng bawat isa na makikibahagi rito. At sa amin pong pakikibahagi, O Diyos, maranasan nga po namin ang tunay na pagbabahalan, kapayapaan at pagkakaisa. Hindi lamang, Panginoon, sa iglesyang ito, sa aming tahanan at sa aming relasyon sa aming mga kapatid. Lord, patuloy po na hinihiling ko. Pagpalain mo rin ang mga kamay na ginamit mo upang ihanda ang mga pagpapalang ito. Ibalik mo nga po sa kanila, Panginoon, ng 100 ibayo ang mga pagpapala upang sa gayon, sa mga susunod na pagkakataon, maging pagpapala pa nga po sila sa mga kapatid na hindi po nakakaluwag sa buhay. Patuloy po, ikaw ang aming pinupuri at pinapasalamatan. Ito po, Diyos, ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, minsan pa po,
Tanggapin po natin ang pagpapala at bendisyon ng Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Let's dine with the Lord.